puntahan natin si Arles na ating pong Mojo, nandoon sa Kongreso ngayon. Baka siya kasi may nakita ng Kaya nga. bilangan ng boto. Arles, kamusta dyan? Arles, may post na si Congressman Kiko Barzaga. Hi, Arles. Totoo ba to? Magandang gabi, Chiki, Mase at Jovi, no? Ngayong gabi nga, actually, marami ng mga mababatas ang umuwi. Kaya nung nakita natin, yung ulat na meron ng bagong House Speaker ay talagang ikinaalarma din natin at di natin sigurado kung kanino tayo magtatanong dito. Pero bigyan lang natin ng context yun, no? Dahil kanina nga na hapon ay nagkaroon tayo ng pagkakataon na makapanayam si Navotas Representative Toby Tiangco kung saan sinabi niya nga na mayroon nga bulong-bulungan at plano umano na mag-file nga ng leave of absence o mawala ng ilang sandali. Itong si House Speaker Martin Romualdez at itong si Representative Francisco D. III ang Boji de Guzman D. III ang sinasabi nga na hahalili muna no pansamantala para gampanan ng House Speakership ni House Speaker Martin Romualdez. Pero sa pagtatapos ng session dito sa Kamara, nakita ninyo may namatay na ilan sa aking likuran. Ay so far, tapos ng ang session at tumagal lamang ang schedule ngayong araw ng 30 minuto lamang. Actually, na-expect natin na kung magkakaroon nga ba ng coup d'etat o pagbabago sa liderato agad-agad. Pero so far ay wala namang nangyari na ganyang pagbabago. Ayon kay Representative Tiangco, ay kahit siya, tinawagan ni Representative Albi Benitez at sinubukan nga no, na siguro ligawan na magampanya para sa kanyang speakership. Pero ayon kay Tiangco, ayaw niya raw, no, idistansya niya ang kanyang sarili dyan dahil ayon sa kanya, nang umusok ang usapin ng korupsyon daw ng mga anomalya ng flood control projects, maging ang mga insertion sa 2025 budget, maging sa 2026 NEP, ay isa nga siya sa mga pinakamaiingay at talaga nga namang nangangaratsyada para magkaroon ng transparency at accountability dito. Kaya sabi niya ay nais niyang hindi tanggapin ang alok na ito para nga daw hindi maisip ng publiko na nagkaroon lamang siya ng mga kritisismo o nagpakakritikal sa mga nangyayari sa pamahalaan at dito sa Kamara, no, para lamang makuha nga ang pwesto ng speakership dito sa Kamara. Okay, sige. Nako So, alam ko para mukhang walang tao na dyan sa likod mo, no? Pero tulad ni Congressman Ellie kanina, nasa mga opisina, masasabi mo ba na may mga kongresista pang nandyan pa hanggang ngayon? Yes, Jovi, kasi actually kanina bago tayo umere ay kadadaan lamang ni Representative Lani Mercado, no? At may ilan-ilang pang mga dumadaan nga dito. So may tao pa naman. Pero yun sa plenaryo para pagbotohan kung sino nga magiging susunod na speaker, ay so far wala na tayong nakikitang ganong senaryo dito. Pero syempre mananatili tayo nakatutok para dyan. Pero sa mga nagdaan na pangyayari nitong umaga, nagkaroon nga ng ganyang mga paggalaw kasama si Kiko Barzaga na nagsabi nga na handa siyang kunin ang House Speakership o hamunin si House Speaker Martin Romualdez na nakasecure na daw siya ng 1-2 boto at syempre patuloy nga daw ang kanyang pakikipag-usap sa iba pang kasamang mambabatas para nga ma-secure ang House Speakership at magkaroon ng pagbabago dito sa Kamara. Alam ko nandyan ka na kanina pa sa Kamara, Arles, ano. Hindi ko alam kung yung session lang kinover mo or pati ba yung budget hearing ng Vice Presidente ay nadaanan mo? Yes, Jovi, no? Kanina halos 1 oras lamang ang itinagal nitong budget deliberation ng OVP para nga sa kanilang mahigit 902 million pesos budget kung saan nga no, mas mababa yan, mas mataas yan kumpara sa 744 million pesos na budget nito noong nakaraang taon. Nagkaroon ng, of course, no, motion si Davao 3rd District Representative Isidro Ungab na agad na ngang i-terminate ito para sa Parliament courtesy na tradisyon na raw para sa Office of the President maging sa Office of the Vice President para nga sa parliamentary courtesy at hindi na silipin line by line ang mga proyekto na nakapaloob sa budget ng OVP. Pero sa kabila ng Jovi ay nagkaroon pa rin ng pagkakataon ng ilang mga mambabatas na tanungin si Vice President Sara Duterte patungkol nga sa naging utilization nito no, ng confidential at intelligence funds noong 2022 kasama na rin ang 11 araw lamang ng mga aktibidad kung saan naubos nga ang 125 million pesos na budget. Pero we believe no, naging handa naman si VP Sara Duterte na sagutin yan at sinabi na naglabas na ng notice of disallowance ang COA at mas mabuti na ang COA na lamang ang sumagot ng mga katanungan dito. Bukod pa dyan ay mayroon daw impeachment trial o case na ngayon daw ay nakahain sa kanya pero mabilis yan na sinigundahan o hinarang
ni ACT Teachers Representative Antonio Tino at sinabi na ngayon ay naka-archive ito sa Senado at walang impeachment na nangyayari. Okay, Arles, dyan ka lang. Pakinggan muna natin lahat ng mga sinabi mo na yan na exchange o bibigay ng mga sound bites kanina doon sa hearing na iyan. To accord institutional courtesy to the office of the Vice President, bakit po natin binabanatan? Bakit natin tatanungin? Wala pong Opo. binabanatan But dito. Nagtatanong lang po tayo rito at lihitimo naman po ang mga tanong. Hindi lang yun naging intense kasi hindi ako bumanat. Last time kasi bumabanat ako kaya naging intense siya. So kanina, naisip kong, pamanatan ko ba ito sila o hindi? Naaawa ako kay Congressman Pepito Alvarez kasi he's 81 years old and I do not think that he can handle the stress of an intense and heated budget hearing. Paano po pinopondohan yung pagpunta, flight and accommodations ng staff and security ng OVP? Madam Chair, may I be allowed to ask a question? Magpinsan po ba si Congressman ko ngayon tsaka si Zaldico? Gusto ko Mr. lang Chair, I malaman. can answer. Are they relatives, sir? Please answer, Congresswoman Rene. I have no familiar relation po to Zaldico or to Representative Zaldico or any of their relatives po. Okay. So, ayun, Ano malinaw pinaghugutan? no Arles, hindi sila magkamag-anak. Pareho kasi na Pero ang hindi kasi nasagot doon, I think nasagot along the way ay tungkol doon sa gastos. Walang ginagastos para sa mga biyahe ni VP Sara, pero may gastos kapag kakasama. Siyempre dapat may kasamang security detail. Oo. Tama ba? Oh, right. Tama ka dyan, Jovi, no? And actually, marami-rami kasing bansa na, no? Itong mga napuntahan nga ni Vice President Sara Duterte, kagaya na lamang ng Qatar, Korea, Australia, at ilan pang mga bansa mula noong 2024 hanggang ngayon nga. Pero binigyan paglilinaw niya na wala raw kahit isa dyan ang gumamit nga ng pondo, no, ng pamahalaan, lalo na pati yung pagpunta niya sa the Netherlands kung saan nga nakapiit ngayon si dating Pangulong Rodrigo Duterte na ngayon ay nasa kustodiya ng ICC. Dagdag pa ni Vice President Sara Duterte, dahil nga raw walang leave na maaari silang i-file, no, kaparehas ng Office of the President, ay dumadaan daw ito, no, sa opisina nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan humihingi sila o inaaprubahan ang travel authority niya. At lahat daw ito ay naaprubahan nga, kaya naman hindi raw masasabi nga na parang palipad-lipad lamang siya, no? Pati yung word na binabanatan, Jovi, ay pina-strike off the record yan dahil nga medyo baka magkaroon ng mas mainit na mga pananaw dito ang publiko. Yes, okay. Thank you, Arles. Thank you, Arles Arles Santos po, Santos. mobile journalist natin. Na pinagpapatayan na ng ilaw. Oo nga, papatay na yung ilaw eh. Tayo nang sumalo nito, no, dahil hindi lang naman yon ang mga naging soundbite po ni Vice President Sara Duterte. Ibigay po natin dahil may mga followers siya na nandito po sa ating Ay, programa. oo, marami. Narito po ang ilan pa sa mga kanyang sinabi sa iba't ibang issue. Meron siyang comment about the former president na nasa Bahig ngayon. Meron siyang comment about kay former Vice President Leni Robredo. Pati dito sa pinag-uusapan natin ngayong gabi na House Leaders. BFF niya. Binansagan niya yan dati. Oo. So pakinggan po natin ang mga yan. Sa tingin ko naman, merong mangyayaring hearing sa competency. So, antayin na lang natin yung mga experts. Both sides, sa ICC, sa prosecution, sa defense side. And I'm sure maglalabasan yung mga experts para sabihin kung ano yung problema. Ay, naku, hindi ako expert sa kung ano dapat ang kapasidad ng isang witness or ng isang accused. Sige, antayin na lang siguro natin, no, yung hearing sa competency kung meron man. I'm sure masasabi ng mga experts kung ano yung nakikita nila. Binibisita ko talaga yung mga former vice presidents. Nag-courtesy call ako sa kanila, nagpapakilala ako. Sinasabi ko kung ano nangyayari sa opisina, ano yung projects ngayon, mga ganon, updates. At dahil doon, binanatan si Vice President Leni Robredo ng mga kasama niya, mga yellow, mga pink, particularly ni Senator Trillanes,
Hindi ko kasi gusto yung naggaganon yung isang former vice president. For this visit sa Naga City, nagdesisyon ako na huwag kami magkita para wala nang masabi ang mga tao. Wala kaming numbers sa isa't isa. Dapat lang talaga. Dahil nakita niyo naman yung budget 2023, 24, 25. Malamang agawan na naman yan ng budget sa 2026. At lahat yung mga past budgets natin, nakita natin na it was under the leadership of Speaker Martin Romualdez. Masyadong madami kaming inaasikaso sa Office of the Vice President para ko isipin kung anong nangyayari sa House of Representatives. Okay, so mga kapatid, yan po ang mga naging pahayag ni Vice President Sara Duterte sa ambush interview portion ng kanyang pagdalo sa House budget pagtalakay hearing ng budget ng ng OVP. OVP sa Kamara po